about, pero ang pinaka-main concern po rito is how to bridge the gap between the ancient text and the modern audience. Yan po ang pinaka-concern po because the Bible is an ancient text written thousands of years ago, and then dadalhin po natin sa ating modern audience na mga millennials, and so para magkaroon po siya ng sense. So dito po sa Apollos Project, we have the three fingers na very important po. Yan po yung pinaka body and soul of the Apollos Project. On how to bridge the gap, there are three phases that we need to go through. So yung isa pong bagong picture na ginawa ko po to explain this is ito nga pong ancient text and the modern audience na meron pong malaking gap. And so if we build a bridge to connect these two sides, we have three pillars that to support the bridge, yung exegetical investigation, theological reflection, and homiletical presentation. And so ito pong exegetical investigation, this is going to the past. Pag kayo po ay nagpre-prepare na magturo o mag-preach o kaya para sa Bible study or Sunday school, yung una po nating gawain is to go to the past. Ibig sabihin, babalikan po natin yung world ng writer. Kung si Apostle Paul yan, yung panahon niya, kung sino sinusulatan niya, kung si Isaiah yan, that is 700 years before Christ. And so we go to the past because we want to discover what was the original intention of the writer to the original recipients. Once ma-discover po natin yan, then we go to, ito nga po yung 7-letter R's na pinag-aralan na natin. So we're moving ahead. So last week, na-review po natin yung exegetical investigation. But once we dig up the past, we bring them to the present. Ito na po yung sermon preparation na. Ito na po yung hahanapan natin ng paraan how we will be able to adequately communicate what God was saying before na pwede po natin may apply sa buhay natin ngayon. So yan po yung 7-letter Ds, and hopefully we're going to cover that tonight. I'm hoping na matapos, pero medyo marami po yung nag-submit ng assignments, kaya gusto ko lang pong pasadahan din yon para makita natin kung paano ginawa ng iba. And then of course, yung homiletical presentation is going to the future. Iniisip mo na yung Biyernes kung saan mo ituturo, kung kailan mo ituturo ito. And so yung pagtayo mo behind the pulpit, that's a critical segment ng sermon. Hindi lang yung preparation, kundi yung actual na preaching. And so yan po yung 7-letter piece. Next week po yan, Lord willing, titingnan natin yung 7-letter piece. So yung first half po ng gawain natin is to accurately understand what the author is saying. Pero yung second half is to adequately communicate what the author is saying to the present audience. Kaya yan lang po yung gusto nating mangyari na ma-augment, madagdagan po kahit papano yung ating kaalaman. So yung 7-letter R's po, yan po ang sinumulan po nating i-review last week. And yan nga po ang read the passage like a pro, realize your subjectivity, retrace the historical background, relate the passage contextually, recognize the literary genre research, and then rewrite. All right? And so also we mentioned last week, ito pong sa page 2 po ninyo yung notes. Kindly look at page 2 of your notes. Yan pong predicatio verbi Dei est verbum Dei. Ang transliteration po niya sa English is the preaching of the Word of God is the Word of God. So maganda pong reminder yan, but it's dangerous at the same time kasi nga po yung is dyan, the preaching of the Word of God is the Word of God. Yan lang po yung delikado dyan kasi nga po kung hindi natin napag-aralan na mabuti at i-preach natin, tapos ang mentalidad ng tao, pagka sinabi ni pastor, yun na yung totoo, yun na yung tama. Yun nga ang problema kung hindi nga pinag-aralan at naging is yan, the preaching of the Word of God is the Word of God. Doon tayo nagiging delikado. Kaya we're willing to accept yan pong predicatio verbi Dei est verbum Dei. Basta meron pong tatlong criteria or tatlo pong conditions. So number 1, kung meron pong accurate interpretation, nandiyan po yan sa notes ninyo. Number 2, kung meron pong relevant application, kung paano po dinala sa panahon natin ngayon. And then number 3, nung siya mag-preach, nandun yung spirit
Spirit-filled proclamation, yung anointing po talaga ng Holy Spirit. So yung tatlo po na yan na prerequisites na tinatawag natin, yan din po yung tatlong fingers na magbe-bridge sa gap. So yung accurate interpretation, ang tawag po natin dyan sa ating outline is exegetical investigation. Yung relevant application, ang tawag po natin dyan ay theological reflection. And then yung spirit-filled proclamation, ang tawag po natin yan sa ating outline is homiletical presentation. Okay. So yan po yung nasa page 2. Included po, meron po akong statement dyan sa page 2 na yung challenge po ng biblical preaching, dalawang bagay po yan. Number 1 is paano natin i-recover yung eternal truths embedded in an ancient text. Kaya nga, una is exegete the word. Alright? And then, pagka na-discover natin yan, na-unearth natin yan, dadali natin sa ever-changing temporal context ng ating modern audience. So yan po yung dalawang trabaho, exegete the word and exegete the world. So yan po yung dalawa. Alright. So kailangan po balance yan, yung exegesis ng word, pero i-exegete nyo rin yung mundo ng inyong mga audience. Kaya nga pag kami nag-invite sa akin mag-preach, a lot of times I have to ask, ano ba yung demographics ng simbahan niyo, Pastor? Karamihan ba dyan mga young people? Karamihan ba dyan may mga asawa? Ano ba mga kadalasang problema na hinaharap ng mga tao dyan? Nag-aaway ba si Mr. at si Mrs., mga anak at magulang? So, aalamin natin lahat yan. Kasi we need to exegete the world of our audience para yung pag-exegete ng word natin, pag dinala natin sa mundo nila, relevant sa kanila yung mga principles or applications na dadali natin. Kaya nga po sinasabi natin yung sa drawing natin dyan sa dulo ng page 2, is yung balance po ang tightrope walker na pastor or preacher or teacher. Nandiyan yung biblical at saka contemporary. So to be biblical, yan nga po yung ancient text, tapos yung dadali natin yung audience natin sa modern audience, and then yan nga po yung dalawang exegete the word at saka yung exegete the world. Alright. So yan po yung summary natin dyan. So go to the next page. Makikita po niyo dyan, meron po akong ikinote na statement ni John MacArthur. Dyan po sa next na page. Sabi po niya, God gave His true word to be communicated entirely. As He gave it, the whole counsel of God is to be preached. So ito po yung problema kadalasan sa mga preacher na hindi po natin nagagalaw yung ibang mga libro. You know, we only choose the books or passages na medyo madali. Hindi po natin ma-preach yung whole counsel of God. And so, pero kung exposition po ginagawa natin book by book, yung po doon natin masasatisfy yung pong requirement na the whole counsel of God ang maririnig ng ating mga members. But then yung pangalawang statement niya, sabi niya, God gave His true word to be communicated exactly then. Exactly as He gave it. Ibig sabihin, kung ano yung pakay nung author, nung writer ng passage na yan, yung pakay na yun dapat present pa rin sa pagturo natin. Hindi tayo gagawa ng panibagong meaning sa kanyang tinuro kasi pag gumawa tayo ng panibago, that means out of context tayo. Hindi tayo naaayon sa konteksto niya. So yung konteksto niya dapat irespeto yon kasi yun ang pakay niya. Nung sinulat niya yun, ang babaguhin lang natin, hindi naman babaguhin, ang idadagdag lang natin is paano i-apply sa buhay natin ngayon yung mga principles na binanggit ng author. So yun ang sermon preparation. How do you make it relevant to your audience today? Pero yung life principles, nandun na po yun, nakapaloob na yun doon sa talata na ating pinag-aaralan. And then yung number 3, only by studying a passage exegetically that yields expository proclamation will accomplish propositions 1 and 2. Kaya yan po, kailangan to preach the Bible entirely, pero i-preach din natin exactly. Para magawa po yan, we need to study it exegetically. Yun ang punto po dyan ni John Mac. Alright. So ngayon dyan sa notes po ninyo, next na page na po to, nandyan po yung, actually the same page pa to. May binanggit po ako dyan na passage, kung mababasa niyo po yung Nehemiah chapter 8 verse 2,
Nehemiah chapter 8, actually 2 to 9 po yan. Diyan po makikita natin yung pattern of preaching. Okay, the pattern of preaching. Gusto ko lang pong basahin itong Nehemiah chapter 8 verse 2 dahil dito po tayo makakakuha ng idea ano nga ba yung pattern ng preaching natin. And so dito po sa Nehemiah chapter 2 starting verse 2, sabi po rito ni Nehemiah, so on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. So, ibig sabihin, hiniwalay po nila yung mga bata na hindi makakaintindi, yung mga adults, sinama po nila all those who can understand. Okay, so parang, ewan ko, baka may Sunday school sila ginawa dyan para sa mga bata. And then sa verse 3, he read it aloud from daybreak till noon, as he faced the square before the water gate in the presence of the men, women, and all, and others who could understand. Tapos sabi dito, and all the people listened attentively to the book of the law. Yan po sana maganda dyan, yung listen attentively to the book of the law. Kasi minsan po, pagka nagsisermo na si pastor sa Biyernes, hindi po listening attentively yung iba. Alright? Yung iba nagte-text na kunwari nagbabasa pero nagte-text pala, nagpe-Facebook pala. Yung iba naman talagang natutulog kasi maganda nga naman, naka-aircon yung simbahan. So, masarap nga naman matulog. And so, hindi po listening attentively. Alright. And so, and then next, sabi po dito verses 4 and 5, Ezra the scribe stood on a high wooden platform built for the occasion. So, ibig sabihin, ito po yung prototype natin na nakaangat po yung preacher, na meron pong platform para po makita siya. Hindi lang naririnig, nakikita yung bibig niya. Yan minsan ang mahirap manood ng telenovela na Korean kasi hindi pareho yung bibig sa sinasabi. Kaya minsan nakakalito, hindi maintindihan agad. Ano? Kaya yung preacher natin, nakaangat siya, nasa platform siya, parang habang nakikita rin natin siya. Yung hand movements niya, yung bibig niya, yung facial expression niya. Alright. So Ezra opened the book, all the people could see him because he was standing above them, and as he opened it, all the people stood up. Abay, ginagawa pa rin natin yan hanggang ngayon, di ba? Sasabihin natin, pag magsisimula tayo, let's all stand for the reading of the Word of God. Yan po ang kinopya natin dyan. Respeto sa salita ng Diyos. And then verse 6, sabi doon, Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Aba, talagang Pentecostal ang dating, sa panahon pa ni Nehemiah, talagang tataas ng kamay, mga Pentecostal ang dating neto. Pero sabi diyan, then they bowed down and worship the Lord with their faces to the ground. Aba, Muslim. Talagang dumadapa sa sa lupa, So dito po makikita lang natin dito na talagang they are responding to the awesome presence of God. All right? Dahil sa presensya ng Panginoon, talagang papataas ang kamay nila, talagang nag-prostrate sila sa harapan ng Panginoon. Dahil yung presensya ng Panginoon, napakalakas, napaka-powerful ng kanyang presence. Minsan, hindi mo masyadong ma-sense yung presence ng God sa loob ng simbahan. Lalo na kung napakagulo, ang ingay dito, ang ingay doon, may mga bata nagtatakbuhan. Minsan, ang hirap, hindi ka maka-concentrate, sa presensya ng Panginoon. Pero yan po ang impact sa kanila. And then verse 7 and 8, sabi dito, the Levites instructed the people in the law while the people were standing there. They read from the book of the law of God, making it clear. Aba, hindi lang binasa, pina-explain, making it clear and giving the meaning so that the people could understand what was being read. Yan po napaka-importante sa preaching natin, sa pagtuturo natin, na sana yung binasa nating talata ay talagang hihimayin natin para maintindihan ng tao. Minsan kasi may mga pastor mag-preach, okay, pre-preach tayo, Psalm chapter 1, tayo tayong lahat, babasahin natin Psalm chapter 1. Pagkatapos basahin, upo na kayo, simula na si pastor. Abay, nung nagsimula na siya, kwento na dito, kwento na doon, ano nangyari dito, hanggang natapos, hindi binalikan yung Psalm chapter 1, ginawa lang introduction yung Biblia. Pero hindi talaga making it clear and giving the meaning so that the people could understand what was being read. Yan po minsan ang nagiging nangyayari sa preaching na puro kwento-kwento lang. Ha?
one anecdote after another, kinokonek-konek lang, pasigaw-sigaw lang, pahampas-hampas dito, preaching na daw yun. Hindi po biblical preaching yan, kapatid. Ang biblical preaching po, talagang hango sa Biblia. Yung binasa mong teksto, yun ang ihimayin mo para maintindihan ng tao. Alright? And then finally, verse 9, sabi po rito, then Nehemiah, the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were instructing the people said to them all, this day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Wow! Grabing impact yan. Umiiyak ang mga tao. Habang nakikinig sa salita ng Diyos, habang ini-explain, umiiyak sila. Grabing impact yan, kapatid. Ngayon, yung mga tao, pag nagpipit si pastor, naiiyak. Ang tagal ni pastor, naiiyak na sila. Ang tagal ng preaching. Grabe. So yun naman, naiiyak naman yung iba namang klase yung naiiyak na yun, kapatid. Eto, umiiyak dahil sa impact ng salita ng Diyos. So ganyan po sana. So tatlong bagay po sa pattern ng preaching na pwede natin matutunan dito, pwede natin ma-apply sa ating preaching ngayon. Yung style ng preaching, kanya-kanya ng style yan, kapatid. Kasi depende yan sa personality ng pastor, yung style ng pagtuturo, kanya-kanya yan. Hindi natin pwedeng, dapat ganito lang ganyan-ganyan lang. Walang joke kasi preaching to, walang joke dapat. Hindi po pwedeng ganyan. Minsan may mga joke naman na naaayon naman talaga sa pinag-uusapan. Minsan may mga joke na wala, kahit saan lang kinuha, kahit saan lang pinuha, para lang mapatawa lang yung mga tao. Pero may mga joke na talagang sa pagtagalog, nasubay gyud ba? Nasubay gyud ba sa iyang gistudlo? Alright. And so, ito po yung tatlong sa pattern natin. Una muna yung presentation of the word. It was read. Binasa po ano yung pag-aaralan. Alright. Pangalawa po, there was the explanation of the word. Sabi doon, making it clear by giving its meaning. Alright. So yan yung pattern natin. Pangatlo, nandun na yung exhortation from the word. The people understood it in such a way that they could respond to what was imparted. Paano po sila nag-respond? Tatlo po yung response sa preaching ng Word of God. Unang-una po, sabi diyan, meron pong emotional response, they wept. Abay, talagang umiyak, kapatid, sa talagang tinamaan sila ng salita ng Diyos. So, merong emotional response. Meron ding intellectual response na intindihan kasi nila Talagang na-convict sila. Pero ang importante dito, kapatid, ay yung volitional response. They obeyed. Talagang narinig nila, naintindihan nila, tapos isinagawa nila. Yan po ang pattern ng ating preaching. At yan po ang desired response sa ating preaching. May emotional response, may intellectual response, pero may volitional response. Alright. Nung si Kristo po ay nag-preach siya, di ba? Nung nag-resurrect na siya, merong dalawang disciples going back to Emmaus, aalis na sila ng Jerusalem. Sabi nila, wala na to, patay na si Kristo, wala na yun, uwi na lang tayo. Nung pauwi sila, sinabayan sila ni Kristo, hindi nila alam na si Jesus na pala yun. Anong ginawa ni Jesus? Doon nagturo si Jesus habang naglalakad sila. Sabi doon sa Luke chapter 24, una muna sabi, and beginning with Moses and all the prophets. So ito po yung sinimulan ni Kristo doon sa Pentateuch, yung first 5 books of Moses, papunta po dito sa mga writings po. The whole Old Testament po yan. Nandyan yung presentation of the word, yan ang ginamit niya. Pangalawa, sabi niya, He explained to them what was said in all the scriptures concerning, may explanation, hindi lang binasa, in-explain anong relevance nun. Pero bago pa nga siya nag-preach, ito nang sabi niya dun sa dalawa how foolish you are and how slow of heart to believe. So nandiyan po yung exhortation. Yung exhortation po kasi hindi po necessary na sa dulo parati ng sermon niya. Minsan, bawat punto may exhortation. Bawat punto, kung 3 points yung sermon nyo, may point number 1, may exhortation na dyan. Point number 2, may exhortation. So yung exhortation, hindi necessarily nasa dulo parati. Ito nga, sa simula pa lang. Medyo nag-rebuke na siya In-exhort na niya yung dalawa. And so ano pong impact sa dalawa na yun, sa dalawang disciples going towards Emmaus? May emotional response. Sabi doon, were not our hearts burning within us? Abay, talagang na-warm yung puso nila. Talagang nagliyab yung kanilang damdamin nung marinig nila yung explanation ni Jesus. Hindi lang emotional response, intellectual response.
He opened the scriptures to us. Ibig sabihin, naintindihan nila ano pala yung relevance ng scriptures kung sino si Kristo. And then, ang pinaka-importante kapatid, yung volitional response. They got up and returned at once to Jerusalem. Anong nangyari? Pauwi na sila sa Emmaus, nag-180-degree turn. Bumalik sila. Kasi sana surrender na sila. Wala na, patay na si Kristo. Hindi naman nila alam na nag-resurrect na eh. Uwi na lang tayo. Balik na tayo sa negosyo natin. Balik na tayo sa fishing natin. Balik na tayo sa lumang buhay na. Hindi. Nung maintindihan nila kapatid, nag-180-degree turn sila. Bumalik sila sa Jerusalem. Sana po volitional response ang mga ginagawa rin ng mga nakikinig sa atin pag nag-preach tayo. Kaya lang nga po may mga tao siyempre nakikinig sa atin. Instead na 180-degree turn, abay 360-degree turn. Umiikot pero balik pa rin. Yung pa rin, kinakasama pa rin yung hindi dapat ikasama nila diyan sa mga lugar na yan. You know? And so, dating buhay pa rin. Kaya kapatid, nung si Peter, nag-preach na si Peter. Unang-unang sermon dito sa New Testament Church, di ba? Ang member nila, 120 members sila eh. Yun yung charter members. Pero nung Pentecost, nag-preach siya. May maraming taong nandoon. Abay, ano ang ginawa doon? Yung pattern, tingnan nyo yung pattern na si Peter to. This is what was spoken by the prophet Joel. Ano yung teksto niya? Kay Joel siya. Yan yung presentation of the word. Tapos anong ginawa niya? Men of Israel, listen to this. Jesus. Iyan ang explanation. Ito yung fulfillment na binanggit ni Joel, yung nangyari kay Jesus. Pagkatapos anong nangyari? Sabi doon, Peter replied, repent and be a baptist. Repent and be baptized pala. And so yan ang sabi niya, abay, yan ang exhortation niya. Mag-repent sila and be baptized. Anong response? Emotional response. Sabi doon, they were cut to the heart. Intellectual response. Sabi doon, brothers, what shall we do? Naintindihan nila Naintindihan nila yung implication. Kaya anong dapat namin gawin? Ay, anong volitional response? Biro niyo volitional response, 3,000 were baptized. Isang sermon, kapatid, 3,000 ang nabaptize. Ngayon, 3,000 sermons, isa ang nababaptize. And so yan ang medyo malayo ata tayo ngayon sa situation. Pero kapatid, nandito yung pattern. Pag nag-preach tayo, yan ang iniisip natin. Ano yung presentation ng word ko? Ito ang passage na pag-aaralan ko. Paano ko i-explain yan? And then ano yung exhortation? Kasi ang sermon parati kapatid, dapat may pagbabago. Hindi lang intellectual na dagdagan yung kaalaman, na bago yung buhay. In fact, yung word na sermon, alam niyo ba yung etymology, yung root word ng word na sermon? Ang sermon, ang root word niya, ibig sabihin to stab. So ibig sabihin, yung totoong sermon, para kang sinaksak, kapatid. Ha? Yan ang totoong sermon, na para kang nakafeel na sinaksak ka. So yun. Ngayon dyan sa inyong page, next na page, dinagdagan ko po yan in-identify ko yung 6 na Greek words na kadalasang ginagamit for preaching. Ang translation, preaching o kaya teaching. Page 3 na po tayo. Tingnan nyo yung page 3. Bibilis lang po natin to. Madali lang naman to intindihin. Yung una pong word na kadalasan po ginagamit na preaching, ang translation is keroso. In fact, 61 times nga throughout the New Testament. Ano po ibig sabihin ng keroso? As a noun, it refers to a herald. As a verb, it means to proclaim. Yan pala ang preaching sa New Testament. Ang mindset ng mga tao sa New Testament, pagka keroso ang ginamit, yung preacher, herald yan. Anong trabaho ng herald, kapatid? Announcer yan. Yung mensahe galing sa hari. Yung hari, meron siyang keroso, meron siyang proclaimer, meron siyang herald. Yan ang tatayo sa city square, tapos bubuklatin niya yung scroll. Sasabihin niya, hear ye! Hear ye! Ayun, ang trabaho ng preacher. Hindi galing sa atin ang mensahe, galing sa hari. Walang dagdag bawas, kapatid. Kailangan kung anong sinabi ng hari, yun lang ang sasabihin mo. Kaya kailangan mag-exegesis. Kailangan pag-aralan ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo pinag-aralan yan, kung anong sabihin mo, yung ba talaga sinabi ng Diyos? Dinagdagan mo naman, binawasan mo naman. Ayun, doon nakakaproblema. Hindi na keroso ang nangyayari. Pero ang idea rin dito, yung verb is to proclaim. Kaya talaga namang pagka-preaching, napapasigaw ang pastor. Kasi nga proclamation yan eh. Ha? Napapasigaw yan. Hindi naman to yung, meron kasi isang word pa na gagamit na makikita natin mamaya, didasko naman yung word na yun. It means to teach. Iba naman ang
paraan doon, ang mode of teaching, iba naman. Sa preaching, yung preaching kasi talagang medyo proclamation yan. Talagang medyo pasigaw-sigaw. Kung Bible study, 2 members mo, sisigaw-sigawan mo pa yung 2 members mo, sobra ka naman, kapatid. Bible study lang yan, huwag ka naman mag-preach dyan. Kiroso, doon sa pulpito yan. Didasko lang yan, teaching lang yan. So, ito yung mga modes, no? So, kiroso, yan yung pinakaunang word. Pangalawa, uwangilidso. That's the most common word din. 54 times yan. Diyan nanggaling yung word na evangelism. Uwangilidso, kita niyo yung spelling yan, napakalapit niyan sa evangelism. So ano ibig sabihin? Yung palang sermon natin, dapat evangelistic. Hindi naman ibig sabihin parating sermon mo kada Biyernes puro gospel. Ibig sabihin lang yan, kahit anong topic, kapatid, kahit anong passage, pwede mong samahan ng evangelism. Yun ang ibig sabihin yan. Kasi minsan, Biyernes, merong bisita Hindi na babalik next week yan. Ngayon niya lang maririnig ang preaching ng gospel. Kaya samahan mo na ng gospel yan, kapatid, bawat preaching. Kasi lalo na, may mga bago ba tayo nandito? Mga non-Christian ba? Yan. So ikaw na preacher, alam mo na, sasamahan ko ng gospel to. Kasi baka hindi na bumalik to next week. Baka ma-COVID to sila. Nako, sayang. Kaya ngayon lang nila maririnig to. Ayun. Kaya uwangilidso, kapatid. Huwag naman yung puro evangelism bawat Biyernes. Sobra naman yung puro evangelism lang ang sermon mo, kapatid. Yung mga dating Christian na dyan, hindi nalalago yan. Puro evangelism And so, ang ibig sabihin lang nito, ang so kahit anong sermon yan, pwede mong samahan ng gospel. Alright. Tapos number 3, didasko. Ito na nga yung binabanggit ko kanina. The number 3 Greek word na kadalasan pinatranslate teaching or preaching is didasko. So dito po may pagkakaiba yung preaching at saka didasko. Pareho po yung tinuturo pero iba lang ang pagkakaturo. Yun. Yung keroso kasi proclamation yan. Yung teaching, didasko, yan po ay presentation. Kaya ito po ang ginawa ko dyan. Nandiyan po yan sa notes ninyo. Didasko has to do with presentation. Tapos yung context po niya, religious instruction. Yung keroso po, preaching, has to do with proclamation by a herald. Pero pareho pong goal nila is persuasion. So yan po. Persuasion, presentation, persuasion, proclamation. Pero sila pong dalawa, ang point po niyan is persuasion. Okay. So, para po ma-persuade sila yung mga nakikinig. Alright, and then yung pang-apat po is parakaleo. Para means alongside, kaleo means to call. Kaya to call alongside. Kaya yung pong preaching po, kapatid, yung idea po dyan is to encourage or to comfort. Yan ang preaching. Yan po yung end result. Yan po yung goal ng bawat preacher. Na maka-encourage po tayo sa tao, maka-comfort po tayo sa tao. Yan po ang parakaleo ng preaching. Huwag po natin gamitin yung preaching na instrumento para makaganti sa member. May mga pastor minsan ganyan, di ba? Ginagamit yung pulpito na memersonal, di ba? Doon gagamitin yung pulpito. May member na tayo dito, sobrang yabang. Nandyan, no? Nakapula Yun. Naku, kulang na lang yung pangalan Sinabi pa yung kulay ng damit So, may mga pastor na, yan po ay abuse ng pulpit po yan. Huwag po natin gamitin yung pulpito, yung microphone tayo, may microphone siya, wala. Unfair yan. Hindi niya madidepende yung sarili niya. No? Wala siyang way to defend himself or herself. Meron po ibang paraan dyan. Okay? Personal na kakausapin natin, huwag po sa pulpito. Pero talaga sa pulpito, talaga may tatamaan dyan. Kasi siyempre, salita ng Panginoon niya, pero hindi pinipersonal. Alright? Hindi po yung talaga namang tinatarget talaga natin yung isang tao. Kaya parakaleo po dapat. So yan po, hindi po natin gagamitin yung pulpito sa politics kasi yung politics divides. Ang ating pong goal is to unite. Yung politics, iba pong venue yan. Wag niyo pong gagamitin yung pulpito nyo para sa politika. Alright? So, pag nag-aaway na yung mga pro-Duterte, mga against ni Duterte, nagkakagulo yung simbahan minsan sa Pilipinas. Ganun ang nangyayari. Ginagamit po yung pulpito, kaya dapat po parakaleo po ang ating preaching. Hindi lang po parakaleo, dapat po martoreo. Ano ba yung martoreo? Nakikita nyo ba anong English word came from martoreo? Diyan po nanggaling yung word na martyr. Martyr. It's a courtroom word referring to a witness, someone who will testify of what has been seen or heard. So ibig sabihin po, kapatid, yan po pag-preach, pagtuturo, para po tayong nagte-testify ng anong naintindi, anong na-experience natin.
Kaya dapat po yung preaching natin tsaka yung buhay natin, iisa dapat yan. Hindi po magkahiwalay. Minsan po kasi may mga pastor na ang galing magturo, pero yung buhay niya, hindi naaayon sa turo niya. Yun, hindi martoreo po yun. Hindi po siya to testify. Yan po kasi ang martoreo is to preach, is to testify of what one knows to be true. Alright? Nag-preach ka about purity, about, holiness. Yung kinakasama mo namang babae, hindi mo naman asawa. Naku, walang maniniwala dyan. So yan ang problema, hindi kasi martoreo. Hindi nagte-testify yung buhay natin. And then yung pang-anim po, yan po ang derminuo, yan po ang ginamit na word ni Jesus nung siya po yung nagtuturo doon sa, tatandaan nyo yung dalawang disciples sa Emmaus, going to Emmaus, yan po ang word na ginamit niya. Sabi po doon sa Lucas 24, and beginning with Moses and all the prophets, he explained, ayan po ang ginamit niya, derminusen. He explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Kaya yan pong derminusen or derminuo, ang translation po niyan is explain or to fully interpret or interpret fully. It is to expound and unfold the meaning of what is said. So kapatid, pag pinagsama po yung 6 na mga words na yan, na kadalasan ginagamit for preaching or teaching, makakakuha po tayo ng tatlong distinct qualities ng biblical preaching. Malalaman niyo po na biblical yung tinuturo dahil pang-una, yung source ay talagang Biblia. Alright? Hindi po tayo pwede natin gamitin source yung, panaginip ko kagabi, itong panaginip ko, palagay ko ganito. Ay, hindi po natin pwedeng gamitin source ang panaginip. I mean, sa ibang venue po, pero sa pulpito po, Biblia lang po. Alright? Biblia lang po ang source natin. Kasi pwede po tayo magkamali sa interpretation natin sa panaginip. Minsan, nasobrahan lang tayo sa pizza. Nung gabing yun, sumakit yung tiyan natin, kaya nanaginip tayo. So, hindi po pwedeng gawing basis yung panaginip po. Alright? Sa preaching natin. Kailangan po Biblia. Yung task po is talagang in-explain at yung goal, talagang na-encourage yung tao. Talagang parakaleo. Na-encourage siya, na-comfort siya. So kapatid, ano po ang warning ni Apostle Paul? 1 Corinthians chapter 4 verse 6, tandaan niyo po itong verse na to, lahat ng preacher, lahat ng teacher, tandaan po natin to. 1 Corinthians 4:6, sabi niya, do not go beyond what is written. So wag po tayong sosobra sa nakasulat. Kung hindi po nakasulat yan, pagtatalunan lang po yan. Alright? Wag na po tayong pumunta dyan sa hindi nakasulat. Mga dagdag na po yan. Nasaan ba, pastor, yung mga spirito pag namatay? 40 days ba yan? Paikot-ikot muna sila dito bago umakit sa langit kasi si Kristo 40 days din siya dito, paikot. Kapatid, wala po sa Biblia naman na tinuro dyan sa Biblia na, 40 days yung spirito nandito pa. Wag na po natin pagtalunan yan. Kasi we are going beyond what is written. Kay Kristo, talaga 40 days siya. Dahil hinintay nga yung Holy Spirit, yung Pentecost. No? Pero siya, umakyat na siya sa langit. And then, so kapatid, anyway, yan lang po ang do not go beyond what is written. Alright, so ngayon, punta na po tayo sa page 5 natin. Yan po yung principal types of preaching. May 15 minutes po ako bago tayo mag-break. So una pong type ng preaching, kanina, pattern. Alright, yung pattern kapatid, 3 yun, di ba? Presentation, explanation, at saka exhortation. Yung type, yung style ng preaching, kanya-kanya tayo ng style dyan kapatid. Alright? Yung iba gumagamit ng PowerPoint, yung iba wala, point-point lang sila, walang power. And so, iba-iba po ang style. So, kanya-kanya po tayo. Pero yung pattern, yung 3 na yon, sasamahan natin yan. May presentation, may explanation, at saka may exhortation. Ito naman po, principal types of sermons. Ang binibigyan po natin ng difference yung passage na ginagamit sa pagpipreach. Alright? So, homiletically, meron pong 3 na standard po na classification of sermons based on the manner of handling the text. Kapag yung nagtuturo po ay isang topic, tapos iba-ibang bersikulo, may bersikulo dito kay Matthew, may bersikulo kay Pablo, may bersikulo sa Old Testament. Pag sinama-sama yan, ang tawag po dyan ay topical sermon. So dito po sa topical sermon, page 5 po yan ng notes ninyo, it is built around some particular subject. Okay, may particular topic. Usually the preacher gathers what the Bible teaches about that one particular topic
I-organize niya yung passages na yun into a logical presentation and then delivers a topical sermon. So yan po ang topical preaching. Ang importante po dyan ay gathers passages. Alright? Gathers passages. So yan po yung pinakapunto dyan is gathers passages. So, ang topical po, pagka nagpipreach, ang tanong nila parati, ano kaya ang topic ko ngayong Biyernes? Ha? Yung topic ko, itong topic ko. Ano ba mga verses na pwede kong gamitin? Yun, iba-ibang verses yan. So yan po tinatawag na topical preaching. Example po rito, ito may nag-preach, ito mga kinuha ko itong mga sermons. Ito po ay topical, the believer's hope. Ang characteristics po ng believer's hope. Humango siya sa 1 Peter, the living hope, 1 Thessalonians, saving hope, Hebrews 6, sure hope, Titus 2, blessed hope, at saka Romans 8, the unseen hope. Yan ang topical preaching. Ang problema po sa topical preaching minsan, kapatid, ay yung kapag kuha-kuha mo ng mga verses sa iba-ibang lugar, minsan out of context. Kaya medyo delikado po ang topical kapag hindi maingat ang preacher. Kagaya po ng sermon na to, actual preaching din po to, the practice of prayer yung kanyang topic. Paano niya dinevelop? Una muna, the purpose of prayer. John 16:24 ginamit niya. Okay naman. John 16:24, until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Yan pala yung purpose. Gusto ng Panginoon na yung joy natin may be full. Ask and you will receive. Okay yan. Tapos yung pattern. Kinuha niya sa Matthew 6. Remember yung Lord's Prayer? Ginamitan niya ng acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Yan yung pattern na ginawa niya. Okay din yan. Maganda rin. Meron na siyang posture in prayer. Daniel chapter 6 verse 10. Ito si Daniel, lumuhod. Humarap sa Jerusalem, tapos lumuhod. Sabi ba naman ng pastor, kita nyo si Daniel, na-answer nyo kanyang prayer kasi lumuhod siya. Kaya mga kapatid, dapat lumuhod tayo pag nagpray-pray tayo. Humarap tayo sa Jerusalem, lumuhod tayo at dyan madidinig yung ating mga panalangin. Ayan po ay abuse po yan ng scripture kasi descriptive material po yung Daniel chapter 6. Ginawa niyang prescriptive. Nag-prescribe siya mula sa Daniel. Wala naman po nakasulat doon na dapat sundin niyo ang ginawa ni Daniel. Lumuhod din kayo. Wala naman ganung nakasulat. Nagkwekwento lang, kapatid, na lumuhod. Kung gusto mong lumuhod, sige, okay lang. Bisa pa magtuwad-tuwad ka diha. Kung di nakabubuton sa Ginoo, di yun na matubag imong pag-aampo. And so kapatid, wala po sa posture yan ang panalangin. Kaya yan po, abuse po yan. Mali po, out of context. Yan ang problema, yung hugot ka lang ng hugot ng mga bersikulo kasi may prayer na binanggit doon, gagamitin mo agad. Out of context nga yun eh. Hindi nga yun yung konteksto na pinag-uusapan doon. Minsan, ganoon nangyayari. Ito pa, ginamitan pa niya ng Matthew 16 verse 18, yung promise of prayer. Yung if two of you agree on anything you ask, my Father in heaven will do it. Biruin nyo, basta mag-agree lang ang dalawa. Susundin ng Panginoon, ibibigay talaga. Ganun ba yun? Yan ba ang promise ng prayer? Yan bang Matthew 16 na yan, verse 18? Yan ba ang context niyan? Pag binasa mo yung context ng Matthew 16 verse 18, ang context niya nagsimula sa verse 15. Yan yung paragraph division niya sa verse 15, ang pinag-usapan doon, yung dalawang nag-aaway. Mag-reconcile kayo. Kung ikaw nasaktan ka, ikaw na nasaktan, ikaw ang unang lumapit doon sa nakasakit sa'yo. Pag-usapan nyo. I-areglo nyo. Tapos verse 18, pag nag-agree kayo, my Father in heaven will do it. So ibig sabihin, yung context niyan is reconciliation. Hindi yan general prayer, na promise ng prayer na pag nag-agree lang yung dalawa, sigurado na yan. Nag-agree na tayo kapatid, kahit naman mag-agree tayo lahat, kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari yan. So kapatid, out of context na naman yung ginamit niya dyan. Yan ang problema sa topical sermon. Pag hindi maingat yung preacher. Kasi napupulot natin yung mga bersikulo. Akala natin yun ang topic, pero hindi pala. Out of context pala. Alright? So kapatid, very important po yan. Hindi ko po sinasabi na pag topical mali na. Hindi po. Kailangan po yung topical preaching. Nandiyan po nakalista yung mga bakit importante ang topical preaching. Tingnan po yung notes ninyo. Ano po sabi dyan sa topical preaching? Binanggit po dyan ay una, kailangan ng topical preaching pagka-doctrinal. O example, Holy Spirit. O example, Trinity. Page 6 po yan. Tingnan nyo po, page 6. Topical preaching, doctrinal.
topical ang approach dyan. Kasi pag Trinity, wala namang isang verse lang o isang passage na puro Trinity ang pinag-uusapan. Pupulot ka dito sa Matthew, pupulot ka dito sa Isaiah, pupulot ka na iba-ibang mga verses para i-explain yung Trinity. Doctrine, kaya topical ang approach yan. Biographical. Gusto mo magturo sa buhay ni David, wala namang isang passage lang tungkol sa buhay ni David. Iba-ibang passages siya, kaya pagsasama-samahin niya. Kaya topical ang approach dyan. Procedural. For example, how to discern your spiritual gift. Wala namang isang passage lang na i-explain niya. Kailangan mong puntahan yung Ephesians, Romans, Peter. Ethical, evangelistic, Proverbs. Lalo na yung Proverbs. Mahirap i-preach yan by chapter. Oy, 31 chapters ang Proverbs. Ang month ng is 31 days. Kaya bawat isa-isahin ko to. Mahirap i-preach ang Proverbs ng one chapter. Kailangan kunin mo yung lahat ng topic doon. Kasi sa isang chapter, iba-ibang topics minsan yan. So kapatid, yan lang po ang danger, pero may value po ang topical preaching. So yan po sinasabi natin dito. In fact, nag-preach po ako ng topical. Ito po yung sermon ko, The Dynamic Marks of a Disciple. Yan, The Dynamic Marks of a Disciple. Mula po sa isang book lang, John, pero iba-ibang chapters yan. Chapter 8, chapter 13, tsaka chapter 15. Pero lahat yan, nagko-contain ng word na disciple. Ibig sabihin, si Kristo gumamit ng mathetes, which is the Greek word, pare-pareho ang meaning na ginamit niya dyan. Kasi kung iba ang gumamit ng word, posible iba yung meaning niya. Pero si Kristo lahat nagsasalita dito. Kaya may mga marka, may mga dynamic marks. So 8:31, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. So unang mark, makikita mo his faithfulness abiding in the Word of God. Okay. And then John 13, tatalon tayo doon sa ibang verse naman. Pero si John pa rin to, si Kristo pa rin nagsasalita dito. A new commandment I give you, love one another as I love you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love. So ibig sabihin yung love nila, yung kanilang fondness, yung pagmamahal nila sa isa't isa. So John, his fondness, he's obeying the will of God. And the will of God, ang command ng Panginoon is mahalin yung isa't isa. And then John 15, si Kristo pa rin may sabi nito, this is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So yung fruitfulness pala, ebidensya din yan na disciple talaga to, exhibiting the work of God. So kapatid, nagpipreach ako ng topical, nothing wrong with that. Kailangan lang careful ka lang na hindi ka out of context. Pangalawa po, ito po yung tinatawag na textual sermon. Alright, textual sermon. Dito po sa textual sermon, paano po naiba sa topical? Ang textual po kasi, ang ginagamit na verse ng pastor, iisa lang o kaya at most 2 verses. Ayan. So dito po sa textual, it consists of a verse or 2. Maximum na yung 2. Possibly sometimes isang sentence lang within the verse, sometimes isang phrase lang within the sentence. Tapos, yan na, i-develop niya na yan. So, yan yung textual sermon. Kaya, one verse lang yan na preaching. Okay yan. May mga preacher na kahit isang verse lang, isang oras. Grabe, isang verse lang, isang oras. Oh. Talagang hinimay-himay niya. Ito, example na ito, isang verse lang, sa Ezra 7:10. Ang topic niya, excellence in teaching. Abay, 4 points yung kanya. Inisa-isa niya bawat phrase. Ezra had set his heart. That talks about it demands resolute determination. To study the law, it demands diligent assimilation. And to preach it, it demands complete dedication. And to teach his statutes, it demands faithful propagation. Ang galing! So doon sa isang verse na yon, hinimay-himay niya yan, tapos binigyan niya ng particular point, bawat phrase. So okay din yan, magaling yan. Nag-preach ako one time, Acts 1:8. So pag tinignan mo yan, hihimay-himayin mo rin yan, bawat isang sentence o bawat isang phrase. But you, sino you na yan? The people the Spirit empowers are not perfect people, but yielded believers. But you will receive power, the power the Spirit endows. Hindi po siya external sign lang, internal vitality yan. And then when the Holy Spirit comes on you, the pattern the Spirit employs, hindi po siya stereotype. Varied po yan. Iba-iba po ang kanyang pagkilos sa puso na sa buhay ng isang tao. So kapatid, okay din yung textual. 1 verse or 2 verses. Kaya pag nakinig ka sa Biyernes, ano ba tong text natin ngayon? Aba,
2 verses si pastor, textual preaching to. Pagka nakinig ka, iba-ibang verses ang kinuha, topical preaching to. Ang style ni pastor ngayong Biyernes na to. Yun na yung pangatlo na. Yung pangatlo, yan po yung tinatawag na expository preaching. Ano po pagkakaiba ng topical, textual, at expository? Ay, by sa expository, kapatid, ito po ay basic passage. This is a preaching na nakabase sa isang basic passage of Scripture. Pagka sinabing basic passage, ano ibig sabihin yan? Kompletong context niya, isang paragraph, o kaya 5 verses, o kaya isang chapter, o kaya isang buong libro. Depende sa time na meron ka. Pero yung expository sermon is one complete passage. Yung context kompleto doon, hindi ka nalalabas, kapatid. Hindi ka napupunta sa ibang mga bersikulo. Yun lang ang tututukan mo. Hihimay-himayin mo na yon. Hindi lang 1, 2 verses kasi textual ang tawag dyan. Pag lumampas ng 2, 3 na, 4, 5 verses na, o kaya isang chapter na, o kaya isang paragraph, yan ay expository preaching na. Nag-preach ako 1 whole book. Isang buong libro. 45 minutes na preaching. Pero sa isang buong libro, pero maikli lang yung libro, kapatid. 3 John. Ano lang naman yan? 14 verses lang yan. Napakadaling hatiin ng 3 John. 3 tao pinag-uusapan dyan. Pinag-uusapan dyan si Gaius, si Diotrephes, at saka si Demetrius. Napakadaling hatiin yan. Verse 1 to 8, the commendable Christian. Verses 9 to 11, the critical Christian. Verses 12 to 14, the consistent Christian. Dinagdagan pa ng description sa loob yan. Ito pa lang si Gaius, kapatid. He is devoted to the truth. Verse 3. Discipline in his walk. 3 to 4. Dutiful in his hospitality. 5 to 8. Okay. Si Diotrephes naman, critical na Christian yan. He is what? Sabi doon, he is disruptive in his pride. Verse 9. Deceptive in his speech. Verse 10. Destructive in his actions. Verse 10b. At tapos si Demetrius naman, he is distinguished among his peers, dedicated to the truth, distinctive before his leaders. So kapatid, ginawa natin dyan, hinimay-himay natin yung libro. Ginawan mo ng sistema para madaling matandaan. Again, kapatid, hindi po kailangan na yung sermon nyo parating merong 3-point outline. Iba-iba po tayo. Iba-iba po tayo ng style ng pagtuturo. Yung iba may point 1, point 2, point 3. Yung iba naman walang mga points, mga pointless yung sermons nila. Hindi naman pointless na walang laman. Ibig ko lang sabihin, walang point 1, walang point 2, pero salita ng Diyos pa rin yun, kapatid. Iba-iba lang po tayo. Dahil ako nga po ay civil engineer, gusto ko po yung mayroong structure, gusto ko po may symmetry. Yan po yung, that's the way my mind runs. Ganyan po ako mag-isip. Alright? So iba-iba po tayo ng style. Huwag po nating gayahin lang po kung ano yung nakikita natin. Tingnan nyo po yung style nyo. Ano po yung mas madali para sa inyo. Yung iba naman napakagaling magkwento, si Chuck Swindoll, storyteller 'yan. Talaga naman pagka nagpi-preach yan, hindi mawawala ang kwento diyan. Kasi storyteller siya. Yung expositor preaching po, medyo may 2 minutes pa tayo bago tayo mag-break. Yung expositor preaching po, iba-ibang klase din 'yan. Merong una tinatawag na topical, combination ng topical at saka expository. Pwede rin pala yan, pastor. Oo. Mag-iisip ka, ano kayang topic ko ngayong Biyernes? Pili ka ng topic. About temptation ako ngayong Biyernes. Saan passage kaya ako kukuha ng temptation? Yung hindi ako tatalon sa iba-ibang passages. Isang passage lang. Doon sa James chapter 1, pwede to 13 to 18. Buong passage yan. About temptation lahat ang pinag-uusapan dyan. Ayun, pwede pala. Verse 13, 14 to 15 at saka 16 to 18. Paano ko hatiin yan? Ito, yung verse 13 is the certainty of temptation. Yung verses 14, 15, the character of temptation. Tapos yung verse 16 to 18, the conquest of temptation. Yun. Yan, topical yan, pero expository. Ibig sabihin, hindi siya pumunta sa iba-ibang mga verses, isang passage lang, kompleto. 13 to 18. So, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 na verses yan. Okay? Na pwede natin tingnan. Another one is ito tinatawag na narrative preaching. Narrative sermon naman. Ano yung narrative sermon? Isang kwento. Isang parable. O kaya isang pangyayari kompleto. Ayun ang narrative. Hindi ka nalalabas doon. Yun sa kwento na yun, doon ka hahango ng mga turo, ng mga principles. Yan na ang ating assignment. The woman caught in adultery. Ayan, narrative sermon yan. Yung buong kwento, 11 verses yan,
Hihimayin mo yan, kapatid. Paano mo ituturo yan? Narration yan. Kwinikwento yan. Anong principles ang makikita natin dyan? Yan ang ating titingnan after ng break natin kasi may mga nag-submit po. Salamat sa mga nag-submit ng kanilang mga outline, paano nila hinati. Remember, pagka descriptive material parang sine. Scene 1, scene 2, scene 3. Ganun ang paghati niyan. By scene. Kaya, bago tayo mag-break, pakita ko na lang itong kay Charmaine. Kay Charmaine, magaling naman itong kay Charmaine, no? Nagustuhan ko to, Charmaine. Ito ginawa mo, ah. The Adulterous Woman ba? Yan ba ang pinaka-title mo? Pero verse 8, the costume. Okay, ah. Custombre ni Kristo, pumunta dun sa temple para magturo. Okay yan, ah. The conspiracy. Oy, oo nga naman, no? Nagkaroon ng conspiracy. The confrontation. Aba, oo nga, nandyan confrontation, verse 7, no? At saka verse 8. The conviction. Abay, oo nga, verse 9. Abay, sino sa inyong walang kasalanan? Kayo unang bumato. Aba, na-convict sila. Isa-isa ng bato nila, nag-drop ng bato nila. Abay, that charge na ngayon. So doon na sabi ni Kristo na, I do not condemn you. Go now, sin no more. Aba, okay, galing, Charmaine. Talaga to si Charmaine, pwede to magturo talaga ng maano yung utak ka, talagang organize yung utak din Abay, ito pa, si Christine naman. Abay, iba naman yung kanyang approach naman dito, yung synopsis dito, Jesus retreated to advance. Aba, ang galing Nag-retreat siya to advance. Aba, okay din Verses 1 to 3 Tapos Jesus in a difficult situation. Oo nga naman, trinap siya doon And then, Jesus responds to the difficult situation, verses 6 to 8. Pero Jesus was justified, verse 9, and Jesus' mercy and grace nakita sa verse 11. Okay din. Maganda rin yung kanyang pag-analyze sa passage. Okay din yan. Ito naman kay Kristen. Kristen Joy. Ang galing. The presentation. Yan. Una-muna, yung lawbreaker at saka yung of the law. The presentation of the lawbreaker, the presentation of the law. Ginamitan nga naman nila ng law of Moses Sabi ni Moses, ganito dapat batuhin to Eto ngayon, the presentation. Tapos, pangalawa, letter P uli, the prosecutor. Okay rin The prosecutor to the abiding teachers and the Pharisees. Tapos to the accused. Tapos the penalty. Acquitted. Galing. Parang abogado to abogada to si Kristen the penalty, acquitted. Ayun. Go now and live your life of sin. Ang galing, kapatid. Talaga naman, believe ako sa inyo, mag-analyze yan ang pag-analyze ng mga narrative. To kay Pastor Evan. Treatise naman tong kanya. The task, the trial, at saka the tribute. Okay. Okay din yung ang pagbahig ba? Ang pag-divide, no? Nasa sa'yo na yan, paano mo i-explain yan? Ang purpose lang naman yan, na linalagay mo ng title bawat section, para madaling matandaan. Alright? So, again, kanya-kanya lang po ng style yan. So, ito na. Ito kay, Matranillo III. Hindi, Matranillo lang pala. Okay. Yan na. The Lord's devotion, the Lord's ministry, the Lord's test, the Lord's authority, the Lord's mercy and love. So ang focus niya dito, sino si Kristo? Ayun, binigyan niya ng focus dito, si Kristo. Sino siya sa kwentong to? Lumalabas dito yung devotion niya. Lumalabas dito yung ministry niya. Lumalabas dito yung tinetest siya, yung kanyang authority at yung mercy and love. Okay din. So yung focus dito, Christ-centered na to, yung kanyang approach Okay din to, Matt. Maganda rin to mong ginawa mo. And then, ayan na. Ito, walang pangalan to Tinitingnan ko to, nung pinadala sa akin, walang pangalan. Pero kapatid, nakikilala mo naman itong mo dito, the trap of Jesus' opposition. Ayun. The Jesus ministry, Jesus opposition, Jesus wise answer, Jesus forgiveness. All right. So, nandoon, no? Yun ang pagkaano niya. Again, as I've said, hindi ba kailangan letter T, letter P lahat. Depende lang yan sa inyong nakikita dyan. Basta ma-explain nyo ng maayos. Okay lang yan, kapatid. Nandiyan pa itong kay Florentino tsaka kay Marilu. Husband and wife tandem to. Pinagtulungan to ng dalawa. Siguro, ang wife ang nag-isip nito, tapos ang husband ang nag-type. So, pero kapatid, tingnan natin, the prosecution. Ang galing The prosecution, the truth.
Jesus Christ. The trick, aba, okay din yan, the trick. Gusto ko yan, to trap Jesus. The trial, to cross-examine Him. The triumph of Jesus, of the accusers of Jesus Christ to the life of persecuted person. Abang galing, The truth, the trick, the trial, the triumph. Okay din, kapatid. Maganda rin ang pagkaka-divide ng discussion niya. Kay Pastor Edgar, iba naman yung kanya. Ito, the teaching, Jesus teaching at the temple. So nandun, inano niya. Una muna, Jesus teaching at the temple, yung crowd, anong ginawa niya, naupo siya. While he was speaking, ito na. The teacher of religious law, the Pharisees. Tapos Jesus tamed down the trap. Okay? He stooped down, wrote on the dust. Tapos Jesus tell the woman, go and sin no more. Okay. So, didn't even one of them condemn you? No one, Lord. So, ito yung, inan niya dito, yung mga verses mismo ang hinati-hati niya. Okay. So, Jesus the great teacher. Ayan. Ito na, wala rin pangalan to. Hindi ko makita yung pangalan. Hindi, kay Malu to. Malu. Alright? Ito ang kay Malu. Ay, hindi. Tama, Malu nga ito. So, nandiyan, Jesus' diligence in His ministry, a woman caught in adultery, the scribes and Pharisees twisted siguro yan, twisted philosophy. Alright? Tapos, ang continuation niyan, Jesus responds to His critics, people responds to Jesus' challenge, and Jesus' attitude towards sinner. Okay. So again, descriptive yung title niya. Hindi yung title, dinescribe niya yung title niya. Okay yan, that's one of the ways to do it, descriptive title. So ito na, the authority of Jesus to the hearers, the authority of Jesus to the hardened, the authority of Jesus to the helpless. Okay. So nakafocus din to kay Jesus yung authority niya. The hearers, the hardened, at saka the helpless. Ang galing, Chapter 8, verses 1 and 2, 3 to 9, tsaka 10 to 11. Galing. So kapatid, praise God sa inyong mga ginawa dito. Sin 1, the gathering. Sin 2, the argument. Sin 3, the bias. Okay. Sin 4, the response. Sin 5, the guilt. Sin 6, the second chance. Yun. Okay din yung pagkaka-analyze ni Phillips Lasatin. Okay. And then, ito na, the discipler, letter D lahat ito, the discipler. Tapos, dramatically, danger, tapos defender, depart, divine, deliverance. Okay? So, again, nasa pag-explain niya, verses 1 and 2, discipler, one who accepts and assists in spreading the doctrines of another. Okay? Dramatically, in very impressive manner. Okay? Yung pagpasok, pag-interrupt sa kanya, the danger, yung danger na dito, exposure or liability to endure harm. Okay, such should be stoned. Defender, fight who holds out against the attack. Depart, move away from the place. Okay, yung mga nag-alisa na. Tapos yung divine, supernatural, magical insight, deliverance. So friends, again, let's take a break and then pagpatuloy na lang natin ito mamaya. But there's still several here. Praise God, talagang halos lahat ata nag-submit eh. Okay? So, yun, ang timer ko. Kaya tama-tama, 1 hour is done. So, i-stop share ko muna. Tapos, i-mute ko yung sarili ko. Screen. Dito, hindi. Saan ba? Dito. Tama. Share screen. And then, dito tayo. Alright. So, ito, walang pangalan to. Hindi ko to nakita ang pangalan na ito. Anyway, the accusation, tama yan, nagsimula doon, accusation, habang nagtuturo siya. The agenda, yun, ini-entrap siya. The action, ang action ni Jesus to. The accusers, tapos the act of forgiveness. Okay, galing. So, makikita mo naman yung pagkakahati niya na talagang yun ang nangyayari. Alright, that's good. And then, kay Maribel, so yung kanya dito, Jesus the judge and the adulterous woman. Okay. The presentation of the accuser to the judge. The plot of the faultless judge. The prudence of the wise judge. And then the pardon of the merciful judge. Yun.
Kailangan ko ito i-analyze ng konti. The plot of the faultless judge. As si Jesus ang tinutukoy dito, no? The wise judge, the prudence, and then the pardon of the merciful judge. The presentation of the accuser to the judge. Okay? Kay Jesus din yan. All right. Okay. And then, ito. Kanino to galing? Wala rin pangalan. So, ito naman, the assembly, okay, went to the Mount of Olives, tapos dito sa verse 2, early in the morning. Okay, the assembly, the accusers, dumating sila, in-interrupt siya, and then the accused, yung babae, the accusation, okay, yung accuser, siyempre, yung mga priests, Pharisees, and scribes, accused, accusation, the adjudicator, ba talaga namang hinanapan ng ng thesaurus para letter A lahat The adjudicator. Okay. So verse 7 to, no? So when they continued asking him, he raised himself. Okay. And then the adjudication. Ito na yung pinaka-judgment na to. Sige, yung walang kasalanan, kayong una. Tapos yun na. From the oldest to the youngest, kanya-kanya na umalis. The acquittal. Galing din. Okay din itong pagkaka-analyze na to. The assembly, the accusers, the accused, the accusation, tapos yung adjudicator, tapos yung adjudication na, yung pinaka-decision niya na, and then the acquittal. Galing. And then, eto kay Jopert, tsaka si Apple, the teacher, yan yung scene 1. Alright, scene 2, setting the trap. Scene 3, writing on the ground. Scene 4, summons to accusers. Scene 5, the accuser's response. Yung kanya-kanya na silang umalis. And then, scene 6, the challenge to the woman. Yan. So, by scene, ang dito, so yan, makikita mo yung pinaka-flow ng narration. And then ito, the accusation, the deliberation, tsaka the judgment. Okay. All right. So yan, 3-point outline lang. Accusation doon, tapos deliberation dito, tapos yung judgment na. Okay. Aha. Kaya kung gusto mo maging Sean din yung pangatlo, the adjudication, yun na, puro Sean na yun. Accusation, deliberation, adjudication, ayun. Yung decision na yun. And then, meron pa dito kay Amika naman. So dito yung descriptive material to grace over disgrace. Ba, ang galing Yan ang magandang mga title dyan. Grace over disgrace. The accusers, the advocate, and then her accusers, her advocate, tapos her acquittal. Dito nakafocus naman dun sa babae naman. Okay. Galing din. So, kitang-kita mo yung development ng plot dito. Pero ang ganda ng title, Grace over Disgrace. Yan, gusto mo yung title na yan. And then, ito pa. Jesus teaches at the temple. Okay, so yan yung scene 1. Tapos the accusers condemned, emphasizing the law of Moses. Yun yung pinaka-base na Jesus ignores the accusers. Jesus' divine response. Tapos the accused absolved. Alright. Again, yan yung movement niya, yan yung by scene. And then, ito pa, the nature of the courtroom, okay, the nature of the case, the nature of the judge, the nature of the verdict. Okay din to And so, nature of the courtroom. So, nandun yung plaintiff, nandun yung defendant, nandun yung spectators pa, kasama doon. Ano? The nature of the case. Okay? Nandun yan. Hindi niya na diniscuss dyan, pero 4 to 6 yan. The nature of the judge. So yung judge dito, Jesus, he was unbothered by the chaos, unbiased siya sa kanyang interrogation, tapos unwavering siya at showing justice. Ang galing. Alright. And then, eto na. Jesus' attitude toward the sinners. Jesus chased by all people. Okay? Nahabol siya. Tapos the sinner, woman, exploitation. Okay? They wanted Jesus to get trapped. Okay? And then Jesus ignores his critics, how people respond to his challenge, or how people responded to his challenge, how Jesus treat the sinner woman. All right, and then Jesus' forgiveness. All right. And then one more dito, Jesus as the teacher, tapos accusation, conviction, and then judgment and repentance. Okay, yan yung kay Charles. And then mercy over condemnation ang title nito. The commitment,
verses 1 and 2, no? Si Jesus dyan, the commitment, the controversy, the sanctimonious talk. The Kant pala yan. Ako, talagang ginamitan to ng dictionary tsaka thesaurus. Hindi ko na ginagamit itong mga words na to eh. Yun ang minsan dito, gusto mo maging letter C lahat, o gusto mo maging ano, pero minsan gagamit natin ng word na talagang wala sa dictionary na. No? I mean, sa vocabulary ng mga tao, kaya you have to explain this. Alright? The sanctimonious talk pala yung the Kant. The chide, yan, medyo nagagamit ko yung chide, conferring the covenant. Okay? And so yan minsan, kailangan nating bantayan din yan. It doesn't have to be all letter C, it doesn't have to be all letter D. Yun na nga, ano yung mas madaling, alamin din natin yung audience natin. Kung kaya ba nila yung maintindihan. You'll explain it sa pag nagtuturo ka na. Okay. The woman taken in adultery, Jesus in the Mount of Olives, tells the teachers of the law and the Pharisees, the law of Moses commanded us to stone such women. Ito yung mismo yung sa mga verses mismo ginamit niya. All go away at a time. Okay? So yan ang paghahati niya. So sinabi niya na doon yung ano, go all the way. All go away at one at a time. No one is condemned, only Jesus left. Go now and leave your sin of sin. Okay. Ito kay Bonifacio naman, the presentation of the adulterous woman, the scribes and Pharisees brought the woman, tapos present the woman, quote Moses' law, plan to accuse Jesus, persisted to ask Jesus, challenged by Jesus, left Jesus. Jesus asked the woman, Jesus forgave the woman. Okay. So sin 9, hanggang sin 9 tong kanyang ano. All right. And then descriptive material din to, sin, where is Jesus? Nandun, the presentation of the sinner, of a sinner, the question to trap Jesus, the reaction of Jesus, tapos the final verdict. All right. And then kay Russell tsaka kay Mona, the condemnation ang title niya, the carryover, continued of one's journey. Okay, the conduct, the chastisement, the course, yan yung test dyan, tsaka yung conscience of who heard, and then the consequence. Okay, or the consequence. Or, yeah. All right, JP, the truthful testimony, the tactical trap. Okay, a tactical trap, the technical tolerance, okay, terrific transmission, terrified turnouts, the thoughtful teacher, the toppled trespasses. Talaga naman. Yan ang mas mahirap. Puro dalawa ng letter T ng una, tapos letter T pa yung pangalawa. Yan ang talagang kailangan mo ng thesaurus dyan para magawa mo yan. Tapos yung title pa niya, The True Turning Point. Talaga naman tatlong letter T yan. The True Turning Point. Okay. Okay, ito si JP, talagang very analytical din yung mag-isip pa. And then, ito na. Sin 1, the accusation. Sin 2, the agenda. Okay, meron silang personal agenda dyan. Sin 3, the action. Sin 4, the accusers. And then sin 5, the act of forgiveness. All right. Annabelle. Praise the Lord. So, we have all of those. So, gumawa rin ako ng outline ko. Nagsimula ako sa 7-point na outline, papunta sa 3-point na outline. And so, ang possible na paghati-hati nito, isa is the situation sa verses 1 and 2, tapos the interruption sa verse 3, tapos yung accusation sa verses 4 and 5, tapos minaniobra nila to no? Para ma-trap nga si Jesus, the machination, verse 6a, the decision, 6b hanggang 8, the reaction, verse 9, yung nag-alisa na sila, the restoration, ang verses 10 and 11. So yan, 7-point na outline yan. Pwedeng 6-point na outline naman, letter C na lahat. Eto dito ngayon, the circumstance, nagtuturo siya doon, the charge, nung pinesenta yung babae, yung challenge, yung sabi ni Moses, the condemnation, tapos yung the conviction, yung mga taong nag-accuse, tapos the compassion. Yan, ang 6-point naman yan. Merong 5 points naman. So 7, 6, 5. Sa 5 points naman, pwedeng the interruption, nagsimula siya dyan. Tapos the accusation, verses 3 to 5. Tapos the decision ni Jesus, nung nagsulat siya sa ground. Tapos the reaction, isang alis-alis.
Tapos the restoration ng babae, 10 to 11. 5-point outline naman yan. 4-point outline naman. 4-point outline, ganito naman. Una, the surprise of the plotters. Okay? The surprise of the plotters. May mga plotter dito, inano nila yung babae doon. The surprise. No? Bumulaga doon habang nagtuturo si Kristo. Tapos the scheme of the plotters. Ito, gagamitin lang ito nila pang entrap. Pero in-scold sila ni Jesus. The scolding of the plotters and then the self-righteousness of the plotters. So 4-point outline naman yan. Nakafocus doon sa mga plotters naman. 3-point outline naman, yung mga nangyari, 3 points naman to. Una, the woman caught in adultery. Pagkatapos, verses 6 to 9, the crowd caught in hypocrisy. Okay din yan, ano? Tapos, number 3, the sinner caught in mercy. And so, yan ang sequence din ng events na yan. Woman caught in adultery, the crowd caught in hypocrisy. So, letter Y lahat yung ending yan, mercy, hypocrisy, tsaka adultery. So another 3-point outline, pwedeng dito rin, nakafocus to kay Jesus at saka sino yung katunggali niya, the Savior and the schemers, tapos the Savior and the self-righteous people, yan yung self-righteous, the Savior and the sinner. And so sino-sino yung mga kaharap niya. Pero nung pre-nits ko to, nakafocus ako sa application. How do we correct people? Ano yung application dito? From this narrative, ano yung mga principles of correction? So number 1 principle na we can learn here is that the practice of confronting wrong calls for compassion, not cruelty. That's the first lesson that we can learn. So pwede mo rin i-divide yan according to the lesson that you can get. So pwede mo i-discuss yung outline mo, tapos towards the end, exhortation ka na, paano ba dapat natin kinokorek kung meron mga pagkakamali? Number 1, the practice of confronting wrong calls for compassion, not cruelty. Number 2, the process of correcting wrong begins privately, not publicly. Kasi sinumulan nila sa public condemnation agad eh. Ang turo sa Biblia, dapat private muna. Huwag na hindi pa public agad. And then number 3, the purpose of criticizing wrong is restoration, not separation. Sa kanila nga, gusto nila, ipapatay talaga eh. And so hindi na restoration eh. Talagang separation, talagang ipapatay talaga. And so friends, yan po ang narrative sermon po yan. I love narrative sermon. Minsan biographical yan. Story ng life ni Abraham from Genesis 11 or Genesis 12. And yung mga narrative yan. Okay? So mga narration yan. Maraming gospel account, narrative yan. And so meron ding iba, book series naman. So yung topical expository sermon, yung expository sermon, ang isa is book series. Right now, I'm doing a book series sa dalawang churches dito sa Toronto. I'm doing a series on 1 John. Tagalawang sermon, bawat chapter, 5 chapters yan. So that means 10 sermons lahat. So, pero isa sa bala kong gawin is itong Book of Ephesians. So gagawin mo lang, hatiin mo yung Book of Ephesians by paragraph. No? By paragraph or by pericope ang tawag. So yung verses 1 and 2, gagawin ko yan introduction to the Book of Ephesians, tapos 3 to 14, isang discussion yan. Next sermon, 15 to 23. So 3 sermon sa chapter 1 lang. Sa chapter 2, 1 to 10 na. Yan yung assignment natin. And then, 11 to 22, dalawang sermons sa chapter 2. Chapter 3, dalawang sermons din. Pag hinati pa natin yung chapter 4, dalawang sermons din. Chapter 5, dalawang sermons din yan. Chapter 5. Tapos chapter 6, dalawang sermon din. Kaya kapatid, yung book series na yan, 3 buwan yan. 13 sermons yan. Kaya hindi ka parati mag-iisip, ano kaya i-preach ko ngayong Biyernes? Ano kaya susunod na Biyernes? Nakakapagod yan. Every time na lang magtatanong ka, anong i-preach mo sa... Hindi ka gaya ng naka-book series ka, wala nang tanong-tanong, dire-diretso yung pag-aaral mo. So, ang importante lang dito, paano mo gagawin yung turo mo na relevant sa panahon ngayon. Pwede ka naman mag-break ng series mo. Example, I was doing a series, tapos biglang may nangyari. Ikakat ko muna yung series ko, address ko muna yung nangyari kasi para relevant ka. You know? May nangyari importante. Kaya ibang sermon muna tungkol sa nangyari. Saka ko babalikan yung series ko. So, ganon. So, sa Pilipinas, when I was doing my doctoral studies, gumawa ko ng survey at doon nga sa survey na yung 55 churches in and around Cebu City ang aking in-interview.
At 24 doon, mga evangelical churches, 27 ang Pentecostal churches, tapos merong 4 na mainline denomination, mga UCCP, UCCP, merong mga Methodist, yun mga mainline denominations yan. Ang target ko dito sa survey ko is ano yung klase ng preaching na ginagawa ng karamihang pastor. 55 churches to. And then, out of the 55 churches, na-discover ko na 47% sa kanila, topical preachers. 47%, 26 sa 55, puro topical preachers. Yung 22, walang pattern. Hindi discernible yung pattern. Ano kaya to si pastor? You know? Topical ba to siya? Textual ba to siya? Hindi nila ma-discern. Iba-iba eh. You know? 22% yan. Meron namang 18% na expository preaching talaga. At merong 13% na textual. So yan ang nakita ko sa survey ko sa Cebu yan, sa Cebu City, in and around Cebu City. Ang target po ng aking seminar, yan pong 47% tsaka yung 22% na yan. Yan po ay 69% po yan. Yan po ang kailangan natin tulungan sa Pilipinas ng mga pastor na matuto po sila ng expository preaching. Again, as I've said, I have nothing against topical preaching, pero pag marunong po tayo ng expository preaching, we can be a better topical preacher. Mas safeguard po natin yan. So kapatid, ito po ang ating definition sa ating expository preaching. Ito po yung sarili kong definition ito. Wala po yan sa notes ninyo. Hindi ko na isama. Hindi ko alam kung bakit ko na-skip yung paragraph na yon. Anyway, expository preaching is the exposition of one basic passage of Scripture which through ito na pa yung unang finger, exegetical investigation discovers its original meaning. Kaya nga, we go to the past. Second finger, theological reflection. And by theological reflection, determines its implication which the Holy Spirit first applies to the preacher. Dapat yung preacher ang unang tamaan ng sermon niya, who then by homiletical presentation, that's the third finger, delivers its message to effect change in the hearts of the listeners. So kapatid, ito na po ang theological reflection. At ang tanong nga natin dito, after na natin na-exegete, dadali natin sa present, ang tanong nga natin dito is, what does this text mean to me and my audience? Ano bang relevance netong passage na to, yung tinuturo dito? So, balance na po yan. Biblical, tapos dapat maging contemporary tayo. Yan po ang 7-letter Ds. Alright. So, una na po dyan sa notes ninyo. Pakisulat po, define. Let's go to page 10. Page 10 po ng notes ninyo. Wala palang blanco yung inyo. Nakasulat na pala dyan. Define the central idea of the text. Ano po yung CIT na yan? Central idea of the text. Yan po yung summary of what the author is saying in the text to its original recipients. So ito po yung summary statement ninyo. Binasa nyo na yung inyong teksto, yung i-preach nyo. I-summarize nyo yan in your own words. Ano ba sinasabi dyan? Okay? So yung CIT, summary nga yan. Kung ano sinabi ng author, papunta dun sa kanyang original audience. Ayan. So ang paggawa po ng summary statement, one sentence po yan, ang tatanungin niyo po sarili niyo is, what homiletical question is this passage trying to answer? Anong homiletical question? Is it the question of why, what, where, how, or no, yung 5 W's and an H's? Anong homiletical question ang gusto niya sagutin diyan? Kaya yung one sentence mo kapatid, may theme dyan, tsaka may thrust dyan, summary statement nga yan eh. So yung dalawang components ng CIT, Central Idea of the Text, yan po ay merong tema, what is the author talking about, at saka may thrust, what is the author saying about what he is talking about. Alright? Parang tongue twister yan, ano? Pero bigyan natin ng example kapatid para mas maintindihan natin. Let's say, tingnan po natin, ano po ang summary statement natin dito sa Ephesians 6:11. Sabi po ni Pablo, put on the whole armor of God so that you can stand against the devil's schemes. Kapatid, textual sermon yan. One verse lang yan. Ngayon, ang tanong mo dyan, para makagawa ka ng CIT, makagawa ka ng summary sa verse na yan, what homiletical question is he trying to answer sa verse na yan? Ang ina-answer niya ba dyan is what, when, where, why, how? Anong sinasagot niya dyan sa verse na yan? Pag-aralan nyo na mabuti, sabi dyan,
put on the whole armor of God, and then sabi niya, so that, ayun ang clue. Kapag so that, ibig sabihin, ang sinasagot niyang tanong is, why? Bakit natin dapat i-put on ang whole armor of God so that, ayun. So ang homiletical question dyan, kapatid, is the question of why. Ang gusto niya sagutin dyan is bakit tayo kailangan mag-put on sa whole armor of God. So, eto na yung theme natin. Yung tema natin, tsaka yung trust. Yung theme natin is the purpose. Kasi why nga eh. The purpose of keeping ourselves fully equipped, eto na yung trust ngayon, is so that we can defend ourselves against Satan's attacks. So yan yung kompletong summary ng verse 11. Ang tinatanong niya dyan, gusto niya sagutin na tanong is why? Kasi may so that eh. So dyan ang clue, nakikita natin yung clue. Alright? So kapatid, ganyan po ang paggawa ng CIT. Ang CIT, simply stated, is your summary of what that passage is saying in your own words. Yun ang gusto natin man. Kasi pag kaya mo i-express sa sarili mong salita, ibig sabihin naintindihan mo yung passage na yon. Ngayon, kung nalilito ka, anong summary nun, eh, ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung passage na yun na gusto mo ituro ng linggo na yon. Subukan natin tong one whole chapter. One whole chapter to, pero maikli lang, Psalm 117. One verse lang nga yan. Ano? Psalm 117. Sige nga, tingnan natin ano dito ang summary statement niya. Anong question ang gusto yung sagutin dito? Praise the Lord, all nations. Extol Him, all you people. For His love is strong. His faithfulness eternal. So anong homiletical question ang gusto niya sagutin dyan? Is it the question of what, when, where, why, or how? Ano bang gusto niyo sagutin dyan? Praise the Lord, all nations. Extol Him, all you people. For. Ayun. Nandun ang clue sa for. Bakit daw natin siya i-praise? Bakit daw natin siya extol? Bakit? Because His love, or for His love is strong, His faithfulness eternal. Ayun. So it's answering the question of why. Why do we need to praise the Lord? Yan ang gusto niya sagutin dyan ng psalmista. Why? For His love is strong. So dalawa ang sagot niya sa question na why. Bakit natin dapat i-praise ang Panginoon? Dahil sa love niya ay strong, dahil ang faithfulness niya eternal. So friends, ito na ang summary. The reason, kasi purpose nga eh. The reason why everyone should praise the Lord, ito na yung trust, is because of who He is. 2 points yung outline mo, kapatid, pag nag-preach ka ng 117 ng Psalm. Number 1, because of who He is, because of His love. Point number 2, because of His faithfulness. Ayun, hindi naman kailangan 3-point parating outline, kapatid. Kung ano lang nandiyan sa passage. Ito, 2 points lang talaga yan. Pag ginawa mong 3, nagdagdag ka na. Wala naman dyan yung pangatlo. The love lang naman yung binanggit dyan, tsaka faithfulness eh. So yan, kapatid, ang paggawa ng summary statement. Ito, mahaba-haba ito. Psalm 19, 7-11. Ayan. Naku, ito medyo mahirap i-analyze to kasi ang haba. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the comb. By them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. So ano yung tatanong ng parate? What homiletical question is the author trying to answer? Ang tinatanong, ang tanong ba nga gusto niya sagutin dito is the question of what? When, where, why, or how? So ano bang gusto niya sagutin dito? Una muna, manonotice mo dito, iba-iba ang tawag niya sa law of the Lord. Tawag niya law of the Lord, tawag niya statutes of the Lord, tawag niya precepts of the Lord, tawag niya commands of the Lord, tawag niya ordinances. Lahat po yan referring to the Word of God. Alright. Yan na lang ano dyan. So ang question dito ngayon is, what about the Word of God? Kasi yung Word of God, napakalaking topic niyan eh. Okay? Ano yung thrust? Yan yung tema, Word of God. Pero ano yung thrust? About what? What about the Word of God ang gusto niyang bigyan ng diin dito? Pwedeng what din yan, ano? Kasi yung the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy. Precepts are right and giving joy. Commands are radiant. Tapos the ordinances are sure. Pwedeng what how do you describe or what
is the Word of God like? O kaya naman, what are the benefits of the Word of God? Yan, isa niya yung mga benefits eh. Pero pwede rin ganito, kapatid. Pag tinignan mo yan, sa bandang dulo, sabi niya dito sa last two lines, by them is your servant warned. By them, yung them dyan, referring to the Word of God. In keeping them, ayun, in keeping them. Kapag ka in keeping them, obedience yan sa Word of God. So, ang general topic is about the Word of God. Pero anong patungkol sa Word of God ang gusto niyang tutukan? Yung pag-obey. Pagka ikaw din nag-obey, marami daw ang reward. Great reward kapag ikay nag-obey. Ayun. Inisa-isa niya yung mga reward, kapatid. Reviving the soul, making wise the simple, giving joy to the heart, giving light to the eyes. Talagang isa-isa niya. Pwedeng 5 points nga itong outline natin dito eh. Or 4 points, ano? So, he's answering here the question of what? What are the benefits or what are the results if we obey the Word of God? Yan ang resulta na gusto niya tutukan. Marirevive yung soul mo, it will make you wise, it will give you joy, it will give light to your eyes. So yan. So kapatid, ang tema dito is the question of what? What are the benefits of obeying the Word of God? So the benefits of obeying the Word of God are life-changing. Yan. Medyo general yung statement niya. Life-changing. Paano life-changing? Yun na yung 4 na yun. It revives the soul, it makes one wise, it gives joy to the heart, it gives light to the eyes. So yun ang life-changing rewards or benefits ng nag-obey ng Word of God. So kapatid, yung unang step is i-summarize mo. In your own words, subukan mo mag-summarize. Yan po ang unang gawain sa paggawa ng sermon. Ibig sabihin yan, tapos ka na mag-exegesis, isa-summarize mo na lang in your own words. Paano mo isa-summarize yan? Tapos anong tanong ang gusto niya sagutin? The question of what, when, where, why, or how. Step number 2, i-determine mo ngayon yung central idea of the sermon, the CIS. Kanina CIT yun eh. Yun yung idea ng author. Ikaw ngayon, anong idea mo as preacher? Anong gusto mong iparating sa audience mo? Yan ang CIS. So yung CIS is the summary of what the preacher is saying in the sermon to its contemporary audience. Kanina, yung original audience yung sa author eh. Ikaw naman, yung contemporary audience mo. Kung itong sinabi ni Pablo para sa kanila, ano naman sasabihin mo para sa members mo? Yun ang CIS, kapatid. So, let's say nagturo si Pablo. Titingnan natin mamaya. So, anong pagkakaiba ng CIT at CIS? Yung CIT, summary yan ng sinabi ng author para sa original audience niya. Ang CIS, summary mo as the preacher sa contemporary audience mo. Ang nagko-connect sa CIT at sa CIS, kapatid, yung PS, yan yung purpose of the sermon. So, nakabase ka sa sinabi ni Pablo, kung yun ang teksto mo, Ephesians chapter 6, for example, base sa binasa mo kay Pablo, ano yung purpose ng sermon mo? Anong gusto mong makarating sa mga tao? Yan ang CIS mo. Summary din yan. Yung summary na yan, hindi na kailangan sentence yan. Pwedeng isang statement lang yan. So yung PS natin, kapatid, the purpose of the sermon is the desired audience response to the preaching of the CIS, the central idea of the sermon. Kaya ang situation dyan, based on the text, what can I hope to accomplish in the sermon concerning the people's understanding and obedience? Ito bang sermon na to is to inform them, to confront them, to inspire them, to correct, comfort, challenge, rebuke, or motivate? Dagdagan mo na lang yan, hindi exhaustive na list yan. Kapatid, yung PS mo, yung purpose of the sermon mo, yan ang iyong big idea. That's your big idea na gusto mo makarating sa mga tao mo ngayong Biyernes. Ano bang big idea ko ngayong linggo sa preaching ko? Ayun, nasa 1 John chapter 4 na ako eh. 1 John chapter 4 verses 1 to 6 na ako. Kanina, ginagawa ko na yung outline ko, nagawa ko na yung yung pinaka-summary nun. So ano ba yung gusto kong makarating sa audience? So kapatid, ito pong CIS, kung gagamitin natin itong acronym na CIS, okay? Yung letter C dyan, pwede mong sabihin na, una muna, i-consider mo yung different preachable ideas in the sermon. Kasi kapatid, sa isang sermon, pwede iba-ibang paraan ng pag-preach dyan. For example, parable of the prodigal son. Ano yung mga paraan na pag-preach ng parable of the prodigal son? Pwede ka mag-focus sa father. Okay? So yung sermon mo nakatuon dun sa father, kung gaano ka
unselfish yung kanyang love para sa kanyang anak. Pwede ka rin mag-focus sa prodigal son, di ba? Yung umalis na anak. Or pwede ka rin mag-focus doon sa elder son na nanatili, na naging selfish din. So yun, tatlo ang posibleng sermon mo. Kung audience ko mga parents na mayroong mga anak na mga suwail, mga worldly, ay doon ako magpo-focus sa father. Kasi yun yung audience ko eh. Kung yung audience ko mga young people na mga naging worldly na mga young people, ay doon ako magpo-focus sa prodigal son. Eh kung yung mga tao ko, mga self-righteous na, hindi na nakikihalubilo sa ibang Kristiyano, sila na lang daw ang perpekto. Ayun, pwede ko i-focus doon sa pangatlo, yung self-righteous na son. Yan, i-consider mo yung different preachable ideas. Pagkatapos yung letter I, i-identify mo yung observable needs of the congregation. Eh kung yung karamihan dyan nagiging worldly na, doon ako sa parable of the prodigal son ang focus ng sermon ko. Tapos yung letter S na, yun na yung purpose of the sermon na, state mo na yung purpose of the sermon. So kapatid, bigyan natin ng sample to. Let's say, magpipreach tayo 3 verses lang dito sa Ephesians 4:17 to 19. Itong sabi ni Pablo, no, sa mga sinusulatan niya, mga Kristiyano to, sa taga-Ephesus. So I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do. Yun ang pinaka-point niya dito, na dapat hindi na tayo manatili ng pamumuhay na kagaya ng mga hintil. Yun ang kanyang focus dyan. We must no longer live as the Gentiles. So, binigyan niya ngayon ng examples. Ano ba yung mga paraan na namuhay tayo na kagaya ng mga hintil? Ayun, inisa-isa niya. Yung futility of their thinking, darkened in their understanding sila, separated from the life of God, ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Tapos, they have lost all sensitivity. Tapos, they've given themselves to sensuality. They indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Wow, grabe yung description niya, kapatid. Pinakita lang niya anong klaseng buhay meron tayo sa una. Sabi niya, itigil nyo na yan. You must no longer live. Kung babaero ka sa una, ngayon, hindi na. Lalakiero na. Ay, hindi naman lalaki na. Ibig sabihin lang, hinto na ang pagiging babaero. Kung sa una, nangulata kag misis ni mo, yun, no? Binubugbog mo yung misis mo, ngayon hindi na. Ikaw na binubugbog ng misis mo. So kapatid, yan po yung mga pagbabago na dyan. So ngayon, gawa natin ng CIT yan. Pwedeng CIT ko dito, summary ko ng statement na yun, no? Paul instructed the Ephesians to stop acting like their fellow Gentiles and start acting like Christ. Yan ang summary ko doon sa statement na yun ni Pablo. In-instruct kanya yung Ephesians na itigil nyo na yan. Anong purpose ko sa sermon na to? Maraming mga young people, let's say, mga worldly na. Ang purpose ko is I want these Christian young people to commit to replace worldly ways with Christ-like qualities. So anong CIS ko? Yung CIS ko dito, stop acting like them, start acting like Him. Ayun. Kung Tagalog naman ang aking sermon, ang CIS ko, gagawin ko, tama na, sobra na, palitan na. Ba, okay din yung CIS na yan. Parang ano yan. Mahilig magte-text yung mga young people na yan. Gagawin kong CIS ko, are you one of us or are you one of them? Ayun. Pwedeng ganyan. And so kapatid, yan po ang iyong pinaka-big idea. Yung PS mo, ano ba talaga yung pakay mo sa Biyernes na yan? Na gusto mo magturo? Ano ba talaga yung pinaka, yung, kung ano pa yan, kung yung, ano yan, yung arrow, ano yung arrow point? Ano yung pang-penetrate mo doon? Ano yung arrow point mo? So kapatid, yung pagkakaiba po ng CIT at CIS, obviously, ang una natin ginagawa dyan, yung CIT, kasi nag-exegesis ka na, gagawa ka lang ng summary statement doon sa passage na yon. Pangalawa yung CIS, saan mo gagamitin yan? Sa study room lang yung CIT. Yung CIS, doon mo babanggitin sa pulpito yan. Yung primary concern mo sa CIT is accuracy to the author's intent, pero yung sa CIS naman, yung relevance mo sa audience mo. Tapos nandyan na yung form best stated. Ito pong CIT, complete sentence yan. Alright? Pero yung CIS, hindi kailangan sentence siya, pwedeng statement lang yan. Slogan nga nagagamitin mo. Pwedeng yung title mismo ng sermon mo, yun ang slogan. So bali ang tanong dito sa CIT kapatid, what was God saying to the first readers of this passage? Sa CIS naman, yung ituturo mo na is what is God saying to those who will listen to me preach
this passage. Yun ang pagkakaiba ng CIT at saka CIS. So kapatid, si Chuck Swindoll, isa yan sa paborito kong preacher, nag-preach about Samson and Delilah. Yung buhay ni Samson, preach niya. Judges 16 yan. Yung kanyang CIT, ito yung summary statement niya about Judges 16. Ito ang kanyang summary statement. Sabi niya na the result, it's the question of what no? Yung sinamaris niya yung chapter 16, the question of what dito. The result of Samson's immorality with Delilah was God's judgment upon his very life in the pagan temple of Dagon. Ayun. Pero kapatid, nung sinulat niya na yung kanyang CIS, the central idea of the sermon, ito yung ginamit niya mismo sa pulpito. Ito sabi ni Chuck Swindoll, God judges any human with a she weakness. Ang galing. Binanggit niya mismo sa sermon niya yan. Sabi niya, God judges any human with a she weakness. Ayun, mga himan, di ba? Yung mga matipuno yung katawan, mga himan, pero merong she weakness. Kapatid, alam mo nung marinig ko yung sermon na yan ni Chuck Swindoll, sabi ko, napakagandang sermon na ito. Prinits ko sa simbahan, kapatid. Sinabi ko sa simbahan, you know what? I heard a sermon from Chuck Swindoll from the life of Samson, and I was so challenged by that sermon. And I believe that you too will be challenged. So let me share with you this sermon on the life of Samson. Kapatid, okay lang tayong mangopya. Walang problema mangopya sa internet, mangopya ka sa libro, mangopya ka. Pero babanggitin mo, kapatid, saan mo kinopya. Pag hindi mo binanggit, yan ang tinatawag na plagiarism. Hindi problema ang nangongopya ng sermon, kapatid. Huwag mo lang angkinin na kunwari sa'yo pero hindi pala sa'yo. Yun ang plagiarism. So lahat naman tayo, nagsisimula tayo sa pangopya. Walang problema dyan. Okay lang yan. Lahat tayo natututo sa kung saang sources. Bawat seminar ko, binabanggit ko na I'm not an original thinker. I'm just a dealer of second-hand thoughts. Iba-ibang sources ang pinagkokopyahan ko, tapos sinasama-sama ko. Hinahanapan ko lang ng paraan paano ko iprepresenta na madaling maintindihan na nakikinig. Pero hindi po ako original niyan. Kahit na itong seminar na ito, hindi ako original na ito. I mean, hinanapan ko ng paraan na letter D lahat. Siyempre, ako na nag-isip niya. Letter D lahat. Letter R lahat. Pero may mga pinagkunan yan, kapatid. And so, last 5 minutes, pakisulat po dyan. Hindi na, nandyan po yan. Decide on the title of the sermon. So tapos ka na sa CIT mo. Yung CIT, summary yun, di ba? Na sinulat ng author. Yung CIS, ikaw mismo. Anong gusto mong dalhin sa audience mo? Yan yung CIS mo. Pero ngayon, gumawa ka ng title ng sermon. Kapatid, hindi maibig sabihin na pag walang title yung sermon mo, hindi biblical. Pero nakakatulong kasi ang title. Unang-una muna, it gives you an arm. Yun na yung arm, ha? Yung title, nag-grab ng attention yan. Pag may title ka, yung mga tao, yun ang nare-remember agad, yung title. Nakaka-reinforce yan sa sermon. Kasi parang yung title mo, summary statement nga yan. Tapos nakakadagdag sa kanilang memory. Yung nga yung kanilang pinaka-hook is yung title. Yun doon nila matatanda, yung sermon ni Pastor nung Sunday, anong sermon niya? Yun, babanggitin mo yung title. Ano bang qualities ng good titles ng sermon? Una muna, dapat tantalizing. Ano ibig sabihin ng tantalizing? It whets the appetite. Yung bang sa title pa lang, naku, ang ganda nitong title na to. Siguro maganda to sa Biyernes, pakinggan talaga. Yun, doon pa lang appetizer na tantalizing na Pero yung title, dapat brief lang. Huwag naman yung sobrang habang title, kagaya ng title na to. Sobrang haba naman yan, 17 reasons why the modern church is not getting the job done as it should be getting done. Sobra naman haba ng title na yan, kapatid. I-summarize mo na lang, sabihin mo na lang, The Breakdown of the Modern Church. Aba, okay yan. Yung mga title na medyo brief, okay? Dapat naman maganda rin yung title na catchy. Medyo kinikiliti yung utak ng tao. Kagaya ng title na to, Sermon on the Mount. Ang galing, ha? Sa James chapter 4 yan, yung datang. Pero instead na Sermon on the Mount, Sermon on the Mount. Ang galing. Catchy yan. Nung Father's Day, di ba? June, Father's Day yan Ang title ng sermon, kinopya ko lang naman to, pero ginamit kong title to, Our Fathers Who Are Not Yet in Heaven. Ang galing. Okay,
medyo catchy yung title na yan And then, it should be appropriate. Appropriate naman yung title mo. Huwag naman yung theologically questionable. Kagaya nung isang pastor na nag-preach about the Holy Spirit. Palabas sa sine yung Star Wars. Di ginamit niya yung May the Force be with you. Yan ang title niya. Kapatid, mali po yan because the Holy Spirit is not a force. The Holy Spirit is a person. Kaya medyo tagilid yung theology ng title na yan. Kaya hindi po appropriate. Dapat naman yung title mo, deliverable. Ibig sabihin, yung title kasi parang pangako yan. Yung pangako mo dyan, dapat matupad mo sa sermon mo. Kung yung title mo How to Solve All Your Problems, biruin mo, masosolve na lahat ng problema sa isang sermon lang. Sobra naman title yan. Hindi magandang title yan. And then it should be related. Yan ang dapat. Kahit anong title yan, kahit anong ganda niya, pag hindi related sa sermon, kapatid, huwag mong gamitin. Kasi dapat yung title related mismo sa sermon. Ano mga types of titles? Pwede kang gumamit ng keyword, kagaya ng Ephesians 4, yung mga 5-fold gifts, The dream team. Meron kang apostle, may prophet, meron kang teacher, merong pastor and teacher, yung ganyan. Merong imperative na statement, kagaya ng go for gold, 1 Corinthians chapter 9, yan ang title mo. O kaya press on, Philippians chapter 3. Meron din ng mga title, gusto ko itong mga title, ito yung mga nagtatanong, interrogative statement. Yung bang title na nag-e-end ng question mark, parang yan, hook yan. Kagaya ng title mo, enjoying or enduring. Yan ang title ng isang seminar ko. Okay, yung title mo is victor or victim. Nag-e-end ng question, medyo yan, parang hook yan. Tapos pwede rin naman declarative statement yung title mo. You are the salt of the earth. O yun, ganyan. Step number 4, kapatid, gagawa ka na ng design. Ito na po yung outlining. Dito po, may value yung structural diagram. Kaya dito po, pagka meron kayong design, meron kayong structure, nakakatulong yan kasi yung structure mo, nagiging parang backbone mo yan. Yan yung backbone mo. Kaya ka nakakatayo ng tuwid kasi may backbone ka. Yung structure, yan ang skeletal yan. Nagbibigay ng guidance yan sa audience natin. Nasa point number 3 na si pastor, 5 points yung sermon niya. So, 2 na lang. Yung gano'n, nag-guidance sila. Yung proper pacing po. Kasi kung 30 minutes lang ang sermon mo, tapos 3 points ka, ibig sabihin na, tigti 10 minutes yung bawat point mo. And then, of course, it brings unity. Parang, parang magnet yan na lahat ng mga detalye na na-attract doon sa magnet na yon. And so kapatid, magkabibigay din yan ng arrangement kasi napakarami mong research, napakarami mong illustration, maisasalansang mo ng maayos sa preaching mo. Minsan alam niyo mga pastor na walang outline, nagkakagulo Parang paikot-ikot, parang hindi mo malaman. Nagsimula sa verse 6, tapos babalikan yung verse 1, tapos tatalon sa verse 9, babalik naman sa verse. Ang gulo Hindi mo, walang logical sequence ba yung sermon? Hindi mo masundan paikot-ikot. Kaya yun minsan ang nakakatulong sa outline. Kaya sample ng outline mo, let's say 8 verses yan. Hinati mo yung 1 to 3, isa yan. 4 to 6, tsaka 7 to 8. Paano mo i-develop yan? So may introduction ka, may body ka. Yung 1 to 3, para ma-explain niya, gagamit ka lang ng illustration. Yung 4 to 6, mag-exegesis ka. Meron kang keyword dyan. Meron kang cultural background dyan. Verse 7 and 8, para ma-explain mo yan, babasa ka lang ng point. Yun. Nasa sa inyo yan, paano nyo i-explain. Kaya para ma-save po yung outline, ito po yung save na sinasabi natin. Kung meron kayong 3-point na outline, let's say 3-point, una muna, i-state mo yung point mo. Point number 1, it's time to wake up. Look at verse 11. Ayan, i-anchor mo ngayon. Saan makahanap yung pastor? It's time to wake up. Verse 11. Romans 13, verse 11. Tapos i-validate mo yung point mo. Bakit mo nasabi yung it's time? Kasi diyan, tingnan mo, sinabi diyan, it's time to wake up. Ayun. Tapos yun na, you explain the point. Alright, so yan po ang pag-save ng outline. You state the point. Point number 1, point number 2, point number 3, habang sinisermon mo yan. And so ito na po yung tinatawag nating the different types of reiterative outlines or patterns. Yan po yung alliteration, yan po yung lahat ay letter P, yan, ginagawa na ng iba sa inyo dyan. So yan, letter P. Purposeful, interlude, personal, private, peaceful. Yun nga lang minsan nga kasi may mga pastor na talagang pinipilit gawing letter P lahat. Kahit hindi naman letter P, pipilitin talaga. The past, the present, and the future.
Ayun, letter P nga. The future. And so, para lang maging letter P. And so, meron din two-line alliteration, letter A at saka letter P. Yan ang mahirap na dyan. Meron nga iba, tatlo eh. Three-line alliteration yung iba. Abay, ang galing naman nito. Letter R, letter M, letter P. Naku, grabe. Paano naiisip nila yan? Ang galing. Pero nandiyan yan sa pag-analyze mo yan. Nasa pag-analyze mo ng passage yan eh. Kaya yung aking professor sa doctoral studies, si Dr. Wayne McDill, ayaw niya yung alliteration na yan. Sabi niya, ang reason niya, sabi niya, alliteration consistently compromises conceptual clarity. Aba, ayaw daw niya, pero alliterated yung kanyang reason. Letter C lahat. And so friends, yung assonance naman, yung dulong syllable pare-pareho. So we must treat our enemies pleasantly, profitably, carefully. Yan ang tinatawag na assonance. Pare-parehong sound sa syllable. Yung aking outline, yung three fingers, tatandaan yung three fingers natin, exegetical investigation, theological reflection, tsaka homiletical presentation. Yan, two-line assonance yan. Kal at tsaka shon. Ayun. Tapos meron din tinatawag na repetition. Example is, why should I crown him? How should I crown him? And when should I crown him? So kapatid, may mga advantages po, or may mga dangers po yung paggagawa ng outline. Yan nga yung abuse minsan, kumukuha ka na ng mga words na hindi na naintindihan para lang maging letter C lahat. Minsan, addicted na ang mga pastor sa outline pa lang. Sa 5 araw na pag-aaral, 4 na araw yan, outline lang ginawa niya. Yung isang araw, yun na yung laman. So, masyadong lopsided naman, puro outline lang pinocus mo. Pero kapatid, may advantages po yan. Nakakatulong yan sa interpretation, nakakatulong yan sa instruction, nakakatulong yan sa internalization. So friends, hanggang step number 4 po tayo for today. Yan po yung paggawa ng sermon. Meron pa po tayong 3. Kaya pagpapatuloy po natin next week yan. Pero dito, paggawa ng design, yung iba po nag-submit na sa Ephesians 2:1-10. So thank you po sa mga nag-submit. Yung iba gustong humabol, okay lang po yan. Yan po yung pinadala ng isang kapatiran natin. So yan po, mga outlines na po to ng Ephesians chapter 2, 1-10. Ba? Yan, kay Annabelle. Inano niya yung pag-outline niya. Okay, tapos meron siya ditong final pinaka-outline sa sermon na mismo. Okay, yung iba, ginanyan nila. So, again, Pastor Edgar, kanya yung kanya, human condition, tapos diyan. And then, itong isa, maganda rin itong isa, yung the tense of spiritual position. Ba? Yung tense. Departed from the past, acceptance of the present, move in the future. Ba, okay din siya. So, yan yung kanya. Alright. Kaya tense yung kanya. The tense. Okay. Si Charles yun, yung ganyan. Pinakita niya yung pinaka-structure diagram, yung movement within the passage. Alright? So next week na lang po natin papakita yung iba na yan, tsaka yung sa aking ding structural diagram sa Ephesians 2:1-10. Yung gusto pang humabol, you can just send it to Pastor Evan and then he will send it to me. Alright, Pastor Evan, thank you so much. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Dr. Roy. And again, maraming salamat po sa inyong lahat. And dun po sa mga nabanggit nga ni Dr. Roy, sa mga gustong humabol para sa mga assignment, pwede nyo pa rin pong ipadala sa amin and then we will forward it to Dr. Roy. Any question naman? Siguro sa last session, pwede tayo magdagdag ng konting. Next week po, Dr. Roy, last session po tayo, no? Next week po, meron po ba tayong assignment other than dito sa Ephesians 2:1? Wala eh. Pagka may assignment, nababawasan yung oras ko sa discussion. Kaya okay po. Hanggang ano lang tayo, hanggang preparation lang ng sermon. Yung actual preaching, ayun ang hindi ko na magagalaw next week. Pero hanggang doon tayo sa sa actual preparation ng sermon. Okay po. Sige po, maraming salamat po, Dr. Roy. And again, maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo po ay since 10 o'clock na and I believe may mga work pa kayo tomorrow. Sige po, akin pong tawagin si Pastor Bonnie para sa ating closing prayer.
Amen. Amen.